Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang investigasyon sa mga palpak at maanumalyang flood control project bago matapos ang kanyang termino. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Naglitawan na ang mga bara-bara at mga proyekto kontrabaha na wala naman talaga. Ang tanong, bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang investigasyon laban sa mga palpak at maanumalyang flood control project, makukumpleto kaya? Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Simula nang mabunyag ang mga sablay at tongpats umano sa mga flood control project, sunod-sunod na inspeksyon ang ikinasa sa mga proyekto. Ipinag-utos na ng COA ang fraud audit sa ilang flood control project sa Bulacan. Sinibak naman ng Department of Public Works and Highways ang project engineer ng isang substandard umanong flood control project sa Nauhan, Mindoro. Pinaiimbestigahan na ang mga kontraktor. Muling iginiit ng Malacanang, walang kawala ang mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa mga kumpanya. Sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Sa ngayon, nasa 60 hanggang 80 bilyong pisong pondo nila ang pinarerendahang ilabas ng Pangulo. Bahagi ito ng higit 6 na trilyong pisong pambansang pondo ngayong 2025. Nasabi ni Finance Secretary Ralph Recto, isiningit at wala sa prioridad ng administrasyon. Karamihan po dito ay mga infrastructure po ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. Tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Marcos na maging mahigpit sa pagpasok ng mga bagong kontrata at mga gagawing flood control project. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.